Yup, nandito tayo ngayon mga kaibigan sa River Park. River Park. Crossing the River Park. River Park. Yeah. Sa gabi nagro-ride, sa gabi nagpa-vlog. Yeah, Yupapay Pichapay. Hi, ako na naman si Soned. Nagda-drive sa umaga, nagpa-vlog sa umaga. Pero tanghali na pala. Ngayon, pupunta tayo sa isang car wash paint shop. At papa undercoat natin si BB19. Tingnan natin kung anong mangyayari. Pero nakapag-down na tayo ng 500 sa kanila para reserve para sa ngayong araw ng Sabado. At kinuha ko yung kanilang package. Pero starting sila sa 3,500 pesos. Undercoat lang yun. Pero umabot tayo ng halos 5,000 dahil kinuha ko yung kanilang package na merong pintura na rin ng tambucho at may pintura na rin yung drum brakes natin at mga caliper na lagi po ito rin kinakapitan ng mga kalawang. So pupunta na tayo doon sa kanila at ito ang mga susunod na mangyayari. Ako po si Soned, sa gabi nagpa-vlog dapat pero tanghali kasi para matapos ang pagpipintura kasi 3 to 4 hours po daw yun. Aga-aga tayong pumunta dahil tumawag na sila para masalang na ng mas maaga-aga. Yupapay Pichapay. Kapag hindi pa kayo subscribe na. Tsaka mamaya may thanks button dyan. Pakipindot na lang. Yun, ako na naman po si Solid. Paalala lang, intersection, bawal po mag-overtake. Intersection dapat pila-pila lang. Walang lamangan, walang iwasan. Diretso lang. Yupapay Pichapay. Tandaan niyo, violation po yun kapag kayo ay umu-overtake sa intersection. Hindi nyo alam din kung bakit tumitigil yung sasakyan sa harapan ninyo. Baka mamaya may tumatawid o kaya merong nagko-crossing na sasakyan. Blind corner po yun kasi kapag mga kurbada, intersection, blind corners po yan. Kaya ingat po tayo. Magpasintabi, mamigay, o kaya dahan-dahan lang talaga. Hindi akalain nyo tumigil at makakalamang na kayo, no? Hindi po mga kaibigan, ito po ay inyong kapahamakan. Sana naman paalala dito sa Solid channel natin. Huwag kalimutang like, share, subscribe sa Understandable YouTube channel natin. Ako po si Soned ulit. Yupapay Pichapay. Ito na po yung pupunta na Grand Car Wash ng undercoating, auto detailing, ceramic coating. Yan. Tirik po ang araw, ideal po siyang mapinturahan. Madaling matuyo. Alright. Sige, U-turn tayo doon. U-turn. At nag-U-turn na nga tayo. At dito natin ipinark sa kanilang parking muna habang tayo ay nakikipag-ayos sa kanilang mga bayarin. Dito natin pinasok sa pagawaan nila. Kitang-kita ninyo, ito ay maliit lamang, kasyang-kasya lamang ang kotse natin na maliit. Dito natin nakita, siniset up na nila ang pag-angat ng ating Wigo. Pero bago nila inaangat, tinatanggal nila ang mga gulong. Niluluwagan muna nila ang mga tornilyo ng gulong. Niluluwagan na po nila ang mga tornilyo ng gulong ng ating kotse. Sa likod din naman, niluluwagan pa rin nila ang mga tornilyo. At dito natin nakikita ang unti-unti nang umaangat ang hydraulic jack nila. Dito naman sa gawi at natanggal na nila ang mga gulong. Maghintay muna tayo sa kanilang waiting area na ito po ay merong aircon. Dito natin makikita na sinisimulan na po nila ang paghugas ng ilalim bago nila pinturahan.
Kitang-kita ninyo ang ilalim ng kotse. Nagsha-shower sila ng dumi. Pero hindi naman ganun gaanong kaputik talaga. Parang bago pa rin, di ba? Pero pansin ko na may mga konti-konting kalawang na. Ilang taon tumatagal yung pintura? Sana ilalim ko, 4 na taon. Hindi na lang magsimulo talaga. Hindi ko lang matatay. Dyan lang. Pero yung ilalim ko, 4 na taon ko yan bago. Dito pa rin nila hinuhugasan at ini-sprayan ng maigi ang ilalim ng kotse, ang mga tapalodo, ang mga spring at kung ano-ano pang nasa ilalim. At si Kuya sinasabon naman sa may bandang kaliwa. Dilaw na dilaw. Dilaw pa rin ang ilalim. Kalinis. Ini-sprayan talaga nila ng maigi para walang mga langis-langis, dumi-dumi at putik-putik na matitira bago nila pinturahan ang ilalim ng sasakyan. Dito na nagsisimula ang matinding kuskusan sa lahat ng singit ng ilalim ng sasakyan. Dito natin nakikita ang mga ngala-ngala ng ating sasakyan. Ang tambutso at ang iba pang parte na nakikita ninyo. Makikita nyo rin na maigi nilang sinasabunan ang mga pipinturahang bahagi. Dito naman tayo maninilip sa mga ilalim at mga butas-butas ng kanilang shop. Ito naman ang kabuang paningin ng shop na ito na kung saan nakaangat na talaga ang sasakyan at sinisipat ang mga dumi na nasa ilalim kahanay ng mga nagpapa-car wash din na ibang mga customer. At dito, pinupunasan na nila ang mga basa at binoblower na nila ng maigi ang mga basa-basa. Maigi pa rin nilang tinutuyo ang mga basang bahagi kasi dapat bago pinturahan, tuyong-tuyo ng maigi ang sasakyan para talagang kumapit ang pipinturahan nila. Talagang tinutuyo talaga maigi ang mga nangyayari. Okay ito, maigi-igi ito. Para talagang tuyo at kakapit yung pintura. Ayan, tama ang proseso. Yeah! Alright, dito tayo ngayon sa Gentrias. Car wash. Ako hindi. Nagpapapintura ako ng ilalim. Ang tawag, undercoat. Dito naman tayo nagmatsyag sa kabilang mga shop nila na may mga repair at painting services sila. Dito natin sinipat ang caliper na nasa caliper disc brakes natin na medyo nakakapitan na ng mga kalawang. At ang ating mga ABS system, traction control, wirings, at ang mga shocks natin. Pati ang part number, sinisipat natin kung may diferensya pa visually o wala. Mukhang okay pa naman. Wala namang tama ng mga bato-bato before or sumadsad. Wala ring mga senyalis na nawawalang tornilyo. Baka ako lang yun. Pero hindi naman ako nawalan ng tornilyo. Lumawag lang. Dito naman tayo sa kabilang brake caliper. Ang pinagkabitan ng gulong ay medyo nagkaroon na rin ng mga kalakalawang. Kita nyo rin na may mga kalawang na rin ng iba. Ang mga ibang tornilyo. Dito rin daw nila papasadahan ng pintura ang mga ganitong bahagi. Ito ang mga shocks nila at ngala-ngala ng ating sasakyan din sa unahan. Pero cocoveran nila itong engine bay natin dahil hindi naman talaga ito kasama. Pero sa susunod, bibili rin tayo ng protective covering sa ilalim ng engine bay natin. Ito
Ito na po ang unang bahagi ulit ng ating sasakyan na nakaangat at handa ng pinturahan. Pero si Kuya maigi talagang tinutuyo ng kanyang blower ang mga natitirang mga patak-patak ng basa. Akala ko merong bingaw itong pinagkapitan ng disc brakes natin, pero okay lang pala. Ganun lang pala siya. Ganun din sa kabila. Natuklasan natin na ito ay Pilox na lamang para sa high temperature painting sa Tambutsumo. Selfie-selfie konti, pag-buy time habang naghihintay pa rin. Dito naman natin silipin ng konti at hinahanda na nila ang kotse at nilalagyan na ng mga dyaryo-dyaryo at mga plastic ang hindi dapat tamaan ng pintura. Ito na po, halos matakpan na nila ng mga dyaryo ang dapat hindi matalsikan ng pintura. Lalong-lalo na ang ating dilaw na pintura at nagtataka ako bakit Koreano ang kanilang mga dyaryo. Kaya tanungin natin sila Kuya kung bakit Koreano ang dyaryo nilang ginagamit. Kuya, ba't ang dami yung dyaryong Koreano? Sa dyaryo. Puro Koreano dyaryo nyo. Wala na sa atin ka diba? Ha? Wala na sa atin dyaryo. Wala. Oo nga, wala na yung ano yun. Wala na nagbabasa dyaryo. Okay lang, binibideo ko kayo ha. Sanay naman kayo, mga artista kayo. First time ko lang makita ng ano eh, sa ilalim. Ang unang pipinturahan nila ay ang undercoating muna, bago ang tambucho at ang mga caliper. Kaya ito muna ang kinokobera nila. Handang-handa na po ang mga ibang parte dahil nakakobera na nila ng dyaryo ang dapat hindi mapinturahan. Dito naman tayo naninipat ng mga patse-patse na ginawa ng Toyota at may napansin din ako sa Toyota Wigo na ito. Ang gasoline tank po niya ay plastic pero mukhang matibay naman na plastic. Ganyan po ang ilalim ng Toyota Wigo. May mga aluminum pa, may mga ganito ganyan. At nakobera na rin nila ang makina na hindi dapat tamaan ng undercoating. Dito rin sa front bumper, nakobera na rin nila para hindi matalsikan ng kanilang undercoating na pintura. Ayan na po, hanggang dito po sa lahat ng may konting dilaw lang ang kanilang pipinturahan. Maigi pong napipinturahan ito dahil madali lang pong kapitan din later on ng mga kalakalawang. Kaya maigi ng lagyan ng undercoating ang inyong mga sasakyan. Halos tapos na po sila magbalot ng regalo. Kailangan nilang takpan yung mga yan. Baka matamaan ng hindi kailangan tamaan sa pintura nila. Tatlong klase pong pintura sabi nila. Isa sa ilalim, isa dun sa tambucho, tsaka kasi high temperature yan, tsaka isa dun sa caliper. Ewan ko bakit iba yung pintura sa caliper. Nakicomment lang sa baba. Marites ng konti habang nagtatrabaho, habang nagdidikit ng mga Koreanong mga dyaryo. Imported po ang mga dyaryo na yan dahil galing Korea. Masinsinan pong pag-i-scotch tape, masking tape. Medyo nagbabadyang umulan sa mga oras na ito. At simula lang ang lumakas ang ulan. Buti na lang nakakover ang kanilang pagpipinturahan kasi kapag nabasa ang pintura, disgrasya po. Pero sa kanila may cover at tuloy pa rin ang kanilang paghahanda sa pagpipintura, pati paglagay ng mga Koreanong dyaryo ng ating sasakyan. Dito na po natin makikita na sinimulan na po ni Kuya ang pagpipintura ng undercoating. Dito nyo makikita na masinsin ang pagkakapintura din hanggang sa kanuot-nuutan at kasiksik-siksikan ng ilalim ng ating sasakyan. Maigi ng sprayan mabuti ang mga sulok-sulok ng sasakyan para tiyak na ito ay protektado sa mga corrosion at mga konting talsik ng mga putik
ng mga acid rain at minsan may mga dumi pa ng hayop na humahalo din at nagdudulot ng corrosion ng isang pintura din at bakal. Tuloy pa rin ang pintura ni Kuya. Meron po siyang mask dahil ang pintura na ito ay masangsang po ang amoy, matapang po. Kaya maigi pong lumayo muna tayo. Pero doon sa nagpipintura, medyo intense po itong pagpipintura nito at ang trabaho na ito. Hindi po biro-biro ang mga ganitong pagkakalanghap ng mga pintura na ito. Kaya maigi pong naka-PPE kayo, naka-mask lalo para hindi nyo malanghap ang mga spray na hindi ka nais-nais. Ito po ay chemical. Masama po sa katawan. Dito pa rin, nagpapatuloy ang pag-i-spray ng undercoating ni Kuya. Talagang makikita nyo ang makapal na ginawa niya. Hindi basta-basta na pinasadahan lang. Kitang-kita nyo ang makapal na pagkaka-spray niya sa lahat ng sulok ng ating ilalim ng sasakyan. Sinisipat natin kung merong hindi siya na-spray at iyan na po ang resulta ng pagkaka-spray niya sa ilalim. At nakikita naman na siniguradong lahat ay nadamay sa kanyang pag-i-spray dito sa ilalim ng ating sasakyan. Dito na po tinatanggal niya ang mga dyaryo na para sa susunod na mga pipinturahan niya. Mabilis lang po matuyo ang halos itong spray na ito dahil ito ay rubber coating lang naman. Pag mga rubber coating, madali rin matuyo. Maganda na po ang mga produkto ng mga pinturo na ngayon. Mabilis matuyo, madaling i-apply, ganyan-ganyan lang. Kaya lang, ang matrabaho ay ang pagtanggal ng mga dyaryo at pagkabit nito. Selfie muna kapag may time, diba? Yeah, alright. Dito naman ini-sprayan na ni Kuya ang tambutso natin. Iba po rin po ang pintura dito. Ang pintura dito ay kailangang high temperature dahil ang tambutso na ito ay umiinit. Mukhang okay din naman ang kanyang pinang-spray. Pero itong mga ito ay alam ko kasi nabibili lang sa mga Unitop, Ace Hardware at kung ano na pa. At ang panghuli na i-sprayan ni Kuya ay ang mga drum brakes at ang caliper. Pero iba rin ang pintura nito. Hindi ko na masyadong nasilip kasi napadaldal tayo sa isang customer din na si Tatang. Sinisipat ulit natin ang ilalim at nakita kong napinturahan niya ang tambutso at maiging napinturahan pati ang tangke ng gasolina. Lahat po damay, pati ang spring, kulay itim. Kuya, pinipinturahan na po ang mga drum brakes natin, pati caliper. Iba rin po ang pintura nito. Ito ay pinturang pang high intensity kahit papano. Mainit na, pwedeng mainit. Hindi basta-basta matanggal at syempre may konting friction. Hindi ko na malayan na ibinaba na panel nila dahil malakas ang ulan at nagtago tayo sa kanilang waiting area at syempre napachika sa mga ibang customer din, lalo na kay Tatang dito. Yan, nakabit na rin po nila ang gulong at hinihintay na lang patuyuing mabuti ang pintura sa ilalim. Dito na rin po nila inilabas ng tuluyan dahil tumila lang ang ulan at in-advise nila ako na may libreng car wash pala ito. Meron silang dalawang klase daw, isang final detailing at isang finishing waxing. Yung mga term na yun hindi ko alam kasi first time lang ako nagpa-car wash talaga. At yan na nga, sinimulan na nilang hugasan mabuti ang sasakyan at kitang-kita ang pagkakintab ng sasakyan natin na.
Kasama rin ang pagsha-shampoo, pati ang pagbabacuum ng sasakyan. Iba rin po ang kanilang pag-vacuum dahil may amoy na mabango ang kanilang pagbabacuum. Tinutuyo rin nila ang mga excess na mga droplets sa ating sasakyan. Kuya, tapos na. Uwi na. Yay! Tapos na sa undercoating ko. Ito, car wash naman. Yababay, bitsabay. Dito na nila natapos ang pagka-car wash. Alright! Tara naman si Solid. Yeah, natapos na tayo sa ating car wash. Hindi pala car wash. Dun sa pinagawa nating undercoat. Natapos din. Yeah, yung papay, pichapay. Bagong-bago to. Grabe, hindi ko alam na meron siyang libreng car wash din. Yun, pinapili pa ako kung ano yung kasi na hindi ko alam. Auto detailing or wax finish, mga ganun. Pero yeah, sa nakita ko maganda. Ganda yung pagkaka-car wash. And then, mabango yung loob. Mabango yung loob. Sa vacuum kasi sila lang maayos. Tapos nilagyan na siguro ng pabango na something else sa car. Tapos nakita ko yung pagkakapintura. Okay siya. 3M yung ginamit. Then, yeah, satisfied. Ganda. So, why I want na magpa-undercoat kasi additional protection sa bakal ng yung underbelly ng sasakyan na ito. Kasi mostly naka-default and bare na pintura. Kung mapapansin nyo, siya ay medyo light yung yellow sa ilalim. So, yung pagkakapintura sa ilalim, hindi talagang buong yellow or buong clear na merong protection. Hindi katulad sa iba na high-end na kotse. So, yung kulay pula doon sa ibabaw o yung mismong ng kotse nyo ay same yung kulay. Ibig sabihin na pinturahan siya all over ng top coat. Ito hindi. May mga puti siya. So, yung puti ay bare na primer lang. Wala siyang top coat na yellow and na-default ng buong sasakyan and wala siyang clear coat. So, hindi siya ganun ka todo protection sa sa ilalim ng kotse na ito. Mapapansin nyo sa video kanina bago siya mapinturahan medyo light yung yellow niya. Kaya I see to it na magkaroon ng undercoat ito, another layer of protection against rust. Yung mga, tsaka syempre usually tagulan, putik na yan, di mo alam, sobrang acidic, sobrang base, physics and chemistry classes. So in short, nakakasira po sa pintura ng sasakyan. So yeah, natutunan ko rin yan sa habang nagde-dry dock yung barko. Yeah, medyo may kalaman tayo sa barko ng konti na ayos yung pagkakagawa, nakita ko. Mabilis din halos kasi hindi naman umabot ng ganong katagal. Nasalang agad si Wigo dun sa linya kasi ako lang naman yung naandun. Ito ko na mag-merienda. Pero in general, mukhang bago yung sasakyan natin. So, first time na car wash. Yeah, thank you sa Grand Car Wash. Undercoating and detailing. Yung nagpintura, uwi na agad. Hindi biro-biro rin yung pininturahan. And yung amoy ng pintura, syempre, is not joke. Yan, nakakasulasok sa baga kahit pa pa. Talagang ganun. At talagang ganun siya. Kasi naranasan ko rin naman magpintura ng undercoat sa tricycle na kahit ganun lang yan ang mga bottles still bad for the health. Kaya hindi biro-biro yung mga port na ganun. At ako po si Sonet. Ngayon, paggabi na magpa-vlog, paggabi na nagda-drive. Buti na lang napinturahan na agad siya bago umulan ng malakas. So after na umulan ng malakas, pa-dry up na lang niya.
yung undercoating, kaya okay din kasi mahirap na. So, nako-covered naman, silyado naman, pwede ng silyado yung pinagpinturahan, pero syempre, there's still moisture. And maganda na nagkaroon ng not so much moisture kasi maaraw kanina. Tirig na tirig yung araw. Tapos, tapos na pinturahan, doon na umulan. So, completed na yung dry up din. Mabilis naman matuyo, in fairness, ng pintura. So, kung mapapansin nyo dun sa video din, or dun sa napinturahan nila, mukha siyang mukha siyang yung makapal na bakal effect pintura na alam mo armor. May armor yung sasakyan mo sa ilalim. Yun lang yung masasabi ko. And yeah, that's good point for you guys. Thank you. And yeah. And sabi nila 4 years to tumatagal, let's see, and it's always in spec, and we have an annual or yearly na paglilinis din sa ilalim kasi baka may mga putik na still. Putik, acid rain, graba, bato, sand, who knows who, may oil na nakakakorrode din ng pintura. So, we need to really regularly check yung mga ganyang bagay, lalo na yan nasa ilalim. At hindi natin na-check yan sa everyday cleaning. So, nasa labas ng everyday cleaning natin, nasa gilid, sa ibabaw lang. Yan. So, yun ang nangyari ngayon. Kaya sana nag-enjoy kayo. At sana alagaan ninyo ng mabuti yung masasakyan ninyo para sila din ang magtatawid ng pag-aalaga habang kayo ay nakasakay sa kanila. Ako po si Soned. Magandang gabi at syempre please like, share, subscribe to our Understandable YouTube channel. Ito lang yan sa Soned. Yabapay Pichapay, merienda time na. Yeah, may pahabol ako. Comment lang. Kaya syempre, napinturahan. Bagong pintura pa rin yung amoy mo pa rin yung pintura kahit nasa loob ng sasakyan. Alright, yun lang. Papa Pichapay, pauwi na tayo. Ako po sa Soned na naman. Paggabi na nagwa-vlog. Paggabi na nagda-drive. Yeah, Papa Pichapay! Yan na po ang nangyari dyan. Para naka-teflon. Yun pala yung effect nun. Para naka-teflon yung pintura mo. Ganon din yung nandun sa likod. Yun, para ka naka-teflon. Yan. Kaya lang dumaan tayo sa mga dumumi ulit, itambutso. Yan. Alright, yan ang ating undercoat.